Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 45, Know Where You Belong. Besorero. Ano? Naguguluhan na tanong ni Lily, ang roommate ni Jade. Wala. Cancelled na ang plano natin ngayon, umuwi na tayo. Irritable na sabi ng dalaga dahil galit pa rin siya sa sinabi ni Liam sa kanya. What? Hindi na tayo tuloy. Bulalas ng dalaga sa kabilang linya. Pagkatapos ay, nagpatuloy siya, are you kidding? Nag-open na kami ng booth ni Mitch at nag-order na rin kami ng mga drinks. Kung hindi natuloy, then sino ang magbabayad? Tito, nag-order na kayo. Natataranta na ulit ni Jade. Hindi ba't pina-order mo na kami? Sabi mo rin ang magbabayad ay yung mayaman mong manliligaw. Really said in a helpless tone. Dahil gusto niyang ipagyabang sa mga roommate niya na may mayaman nga siyang manliligaw, sinabi ni Jade yun sa kanila. Ang hindi niya lang inaasahan ay ang pagpapaalis sa kanya ni Liam dahil kay Cyrus. Ngayon walang may magbabayad sa bill nila. Bali ilan na na-order nyo? Tanong ni Jade. Hindi naman ganun karami, may minimum charge na 15,000 pesos sa booth na pinili namin So mga nasa 15,000, mabagal na sagot. Lily. Hindi agad nakaimik si Jade nang marinig niya ang sagot ng kaibigan. Sa isip niya kung hindi naman ganoon karami ang in-order nila, siya na lang ang magbabayad. Unexpectedly, nakagastos agad sila ng higit 15,000 pesos. Mga nasa 5,000 pesos lang ang dala niya na pera ngayon. Kulang na pambayad sa bill. Nagjo-joke ka lang diba? Pabulong na, tanong ni Lily nang hindi agad nagsalita ang kausap. Maghintay lang kayo dyan, may ipapakilala ako sa inyo. Pabulong din na sagot ni Jade at saka in-end ang tawag. Nang tinago niya na ulit ang cellphone niya, tumingon siya sa kinatatayuan ni na Cyrus. Pagkatapos niyang magdalawang isip, wala siyang nagawa kundi bumalik. Nasa bar na ngayon ang dalawang roommate niya. Kapag nagpunta siya doon at walang may ipinakilala sa kanila, mapapahiya siya ng todo, kaya kahit na nandidiri siya kay Cyrus, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi isama ang lalaki sa bar. Oh, bakit bumalik ka pa? Bahagyang naguguluhan na tanong ni Liam nang makita niyang naglalakad pabalik sa pwesto nila ang dalaga. Pumapayag na akong isama tong lalaking to sa bar. Pero na, tabag sa kalooban na sabi ni Jade. Natigilan si Liam nang marinig niya ang sinabi ng dalaga at pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Jade, sabi ko na nga ba mabait ka, pumayag lang ako kasi kaibigan mo siya. If not, hindi ako papayag na isama ang tulad niya. Nakanguso na sagot ni Jade habang tinitingnan mula ulo hanggang paa si Cyrus. Akala ni Liam nagbago na ang pananaw ng dalaga, kaya tuwang-tuwa na sinabi niya sa dalawang kaibigan. Nice. Pero na, siguro hindi naintindihan ni Liam kung ano ang ibig sabihin ng dalaga, pero sina Ryan at Cyrus ay agad itong naintindihan. Alam nila na may ibang dahilan ang babae kung bakit bigla na lang nagbago ang isip niya. Nilapitan ni Ryan si Jade at sinabi, ano yan? Kailangan pa ng permiso mo para makasama si Cyrus. Sino ka ba sa tingin mo, ha? What are you trying to say? Sigaw ni Jade. Sasama kaming dalawa pero may kondisyon ako. Mabagal na sabi ni Ryan. Ano yun? Nakakunot noo na tanong ng dalaga. Libre mo kaming tatlo. Kapag hindi kami sasama. Alam ni Ryan na nagbago ang isip ni Jade kasi walang may magbabayad ng bills nila. He will take this opportunity to teach her a lesson. Ang dalaga naman ay natigilan nang marinig niya ang kondisyon ng binata, na mula ang pisngi niya dahil sa hiya. Aren't you going too far? She's a girl, saan siya kukuha ng pera pambayad? At isa pa, saan ka nakakita na babae ang gumagastos kapag may lakad? Para kay Liam, ang pagpayag ni Jade para isama nila si Cyrus ay pagbibigay na ng kahihiyan sa kanya. Hindi na kailangan paniraya na pahirapan ng dalaga. Hindi ba pwedeng manglibre ang mga babae? Lahat tayo gumagastos kapag may gala tayo, pero itong si Jade, ni Singkong Duleng, hindi siya naglalabas. Anong masama kung siya naman ang gumastos ngayon? Sagot naman ni Ryan. Wala siyang pakialam kung magmukha man siyang bastos ngayon. Dahil magkaibigan sila ni Liam, madalas silang gumala at kumain sa labas. Dahil may kaya naman ang pamilya nila at nililigawan ni Liam si Jade, sa isip ni Ryan, okay lang kung gagastos siya. Pero ngayon hindi na komportable si Ryan sa nangyayari. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? Naiinis na sigaw ng dalaga. Hindi ako mahirap pakiusapan. Since gusto mo kaming sumama, edi ipakita mo na sincere ka. Napakapangit ng ugali mo kanina, masama ba kung
Sabihin ko na bumawi ka at ilibre kami. Kung wala ka, namang pera, mag-sorry ka na lang kay Cyrus at tapos. Na ang bagay na to. Madiin na sabi ni Ryan kasi desidido talaga siya na. Bigyan ng leksyon ang dalaga ngayon. Napanganga na lang si Jade habang nakatingin sa binata, hindi alam kung ano ang isasagot. Ayaw niyang humingi ng tawad sa isang tulad ni Cyrus pero hindi naman sapat ang pera niya para ilibre sila. Kaya ngayon hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Libre ko na lang kayo ngayon. Hindi naman siguro. Sinasadya ni Jade ang mga sinabi niya kanina kaya kalimutan na lang natin yun. Sa sandaling ito biglang nagsalita si Cyrus. Gulat na napatingin si Jade kay Cyrus. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ng binata ngayon. Ang totoo niyan ayaw na ng binata na mag-aksaya. Panang oras dito. He wants to quickly finish drinking with his friends so he can go home and check on Roxanne. Dahil nagsalita na ang kaibigan niya, nahiya na si Ryan na magpumilit pa kaya sumunod na lang siyang maglakad. Si Liam naman ay nagpapasalamat sa ginawa ni Cyrus. Kung sakaling nagpatuloy pa ang sagutan ni na Jade, magiging awkward kung tatayo siyang mediator. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa Sunset Bar malapit sa school. Bagong tayo lang ang bar na ito kaya bagong-bago pa ang mapa decoration sa loob. Dahil na rin sa unique atmosphere, madalas dito pumupunta ang mga estudyante ng university. Nang papasok pa lang sila ng bar at habang hindi nakatingin ang dalawa pa nilang kasama, biglang sinabi ni Jade kay Cyrus, "After you meet my friends, don't you ever say that you're a garbage collector, you hear me?" Ayaw kong malaman nila na may kilala akong mga tulad mo. Naintindihan mo ba ako? Napakayabang na sabi ng dalaga na para bang nakalimutan na niya agad na tinulungan siya ng binata. Gets cold. Walang gana na sagot naman ni Cyrus. At isa pa nga pala, huwag ka nang umasa na magugustuhan ka ng kaibigan ko. Imposible yung mangyari. Nowhere you belong. Pagpapatuloy pa ng dalaga, napatigil si Cyrus sa paglalakad at walang ekspresyon na sinabi, kung hindi lang para kay Liam. Hindi ako pupunta dito para makipagkita sa kaibigan mo. May fiancé ako kaya hindi ako interesado sa kaibigan mo kaya wala kang dapat ipag-alala. May fiancé ka, paano mo nasasabi yan? Sinong magkakagusto sa'yo? Nakaismid na tanong ng dalaga habang tinitingnan ang binata. Hindi naman napinansin ni Cyrus si Jade at naglakad na lang papasok sa bar. Dahil naunang pumasok sa bar sina Liam at Ryan, hindi nila narinig ang usapan nilang dalawa. Kabanata 46, Jade's Bestie. Sunod-sunod na pumasok sa bar sina Cyrus, Liam, Ryan at Jade. Kahit na pasado alas 6 pa lang ng gabi, puno na ng tao ang bar. Karamihan sa kanila ay mga estudyante ng Laguna University. Ang mga babae at lalaki sa dance floor ay sabay-sabay na umiindayog sa tunog dahilan kung bakit parang nag-iinit ang buong bar. Taang unang beses na nakapunta si Cyrus sa bar. Kaya nabigla siya sa eksena sa loob pagpasok niya. Hindi napigilan ni Jade ang pag-irap nang makita niya ang gulat sa mukha ni Cyrus. Dahil nasa tabi lang, tila sina Liam at Ryan, hindi na siya nagsalita pa para insultuhan ang binata. Dito, sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, may babaeng kumaway kay Jade. Meron siyang makapal na makeup. Sa mukha may malaking hikaw sa tenga at nakasuot ng low-cut t-shirt, short shorts, black stockings, at black high heel shoes. Kung titingnan mong mabuti kahit na nakasuot ng sexy at kaakit-akit na damit ang babae, made-describe as ordinary lang ang mukha niya. Kahit na hindi siya ganun kaganda compared kay Jade, napakaganda naman ang figure niya. Makinis at balingkinita ng mga kita niya at may kalakihan ang hinaharap niya, mas malaki kaysa sa average female college student. Papunta na ako dyan. Lumangon si Jade kina Liam at sinabi, yan yung roommate at best friend ko, si Lily Mendoza. Pero, sige, mabilis na tumango si Liam. Tiningnan ng dalaga si Cyrus at mahinang sinabi, tandaan mo ang sinabi ko sa'yo kanina. Oo na, ang dami pang dada. Nakasimangot na sagot ni Liam sa dalaga. Wala naman akong ibig sabihin. Di ba gusto mong ipakilala si Cyrus sa kaibigan ko? Kapag nalaman nun na besurero lang siya, aalis agad yun. Nire-remind ko lang naman siya, paliwanag ng dalaga bago siya tumakbo. Kung saan naroroon ang mga sofa, agad naman na sumunod ang tatlo kung saan. Nag-reserve si Lily ng sofa at saka nagpakilala. Even if Lily is just an average-looking girl, she's still alluring and hot, so she doesn't run out of boyfriends. Alam niya na matagal nang may gusto si Liam kay Jade. Kaya pas siya sa binata.
Si Ryan naman ay galing sa middle-income family kaso dahil hindi siya ganon kagwapuhan hindi rin siya interesado sa kanya. Guwapo naman si Cyrus pero dahil sa suot niyang damit, na-turn off siya sa kanya. Ang akala ni Lily ang ipapakilala sa kanila ni Jade ay mga mayaman na lalaki pero sina Cyrus at Ryan lang. Naman pala ang dadalhin niya dito. Nawalan siya bigla, nanggana kaya nag-cellphone na lang siya. Sina Ryan naman ay umupo na rin sa sofa. Bae, nasan si Mitch? Di ba sumama siya? Mahinang. Tanong ni Jade kay Lily pag upo niya. Pumunta lang siya sa Cree. Absent-minded na sagot ni Lily dahil busy siya sa paghahanap ng mga gwapong lalaki malapit sa kanya. Gamit ang phone niya. Dahil hindi pasado sa standards ng datagaang dalawang binata maghahanap na lang siya ng iba para hindi naman masayang ang pagpunta niya dito sa bar. Sige, hintayin na lang natin siya. Babalik naman na, yun kaagad. Mahinang sabi ni Jade. Pero kakatapos pa lang ng dalaga magsalita nang makita niya ang magandang babae na tumatakbo papunta sa kanila. Pabalik na si Mitch. Agad na tumayo si Jade para salubungin ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali nakabalik na rin silang dalawa. Let me introduce you, this is Michelle Ortiz, ang pinakasikat na babae sa school namin. Masayang sigaw ni Jade nang tumigil sila sa harap ng lahat. Napatingin si Cyrus sa dalaga. Aaminin niya hamak na mas maganda itong Michelle na ito kaysa kina Jade at Lily. Siya yung tipo ng babae na pure at cold. Tingnan. Mula ulo hanggang paa, one of the best. Talaga, nakasuot ngayon si Michelle ng black off-shoulder shirt at close-fitting skirt na mas naha-highlight ang kaseksihan niya at ng puting high-heeled shoes. Mitch, these three are my friends, Liam, Ryan, and Cyrus. Sunod na pagpapakilala ni Jade sa tatlong binata. Hello, mahinhin na bati ni Michelle. Hello din. Umiti si Liam sa dalaga. Pagkatapos ay sinabi niya, since kumpleto na tayo huwag kayong maayang. Order. Anyway, si Cyrus naman ang magbabayad. Kaagad na napalingon si Lily kay Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Liam bakas ang gulat sa mga mata niya. Akala niya ordinaryong estudyante lang ang binata dahil sa gastusin niyang suot pero siya pala ang magbabayad ng magagastos nila ngayon. Agad na nagbago ang pananaw ng dalaga sa binata. Siguro mayaman talaga siya pero low-key lang. Kung manamit, saglit siyang nag-alinlangan bago napagdesisyonan na lumipat ng posisyon at maupo sa tabi ng binata para kausapin ito. Pero bago pa man siya makatayo, biglang hinailan ni Liam si Michelle para umupo sa tabi ni Cyrus at nakangiting sinabi, Mitch, dito ka umupo. Natigilan saglit si Michelle pero hindi na siya lumipat pa ng upuan. Kahit na mukhang gastusin ang damit ni Cyrus. Guwapo naman siya, at isa pa siya ang nang-imbita sa kanila ngayon meaning may pera siya kaya hindi na siya tumanggi pa. Sumimangot naman si Lily dahil sa nangyari pero dahil nakakahiya kung yumengal pa siya na natili na lang siya sa kinauupuan niya. Siyempre, hindi magkukusa si Jade na sabihin ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus. Dahil alam niya rin, ang ugali ni Michelle alam niya na hindi nito magugustunan ang lalaki so hindi na siya nagsalita pa sa ginagawang pangrereto ni Liam. Nang nakaupo na ang lahat nagsimula na silang uminom at magkwentuhan. Kahit na mukhang snobber si Michelle hindi siya mahiyain. Siya ang nagkusa na makipag-uusap kay Cyrus. Dahil ito ang unang pagkikita nila, natural lang na hindi kaagad magugustuhan ni Michelle si Cyrus. Pero, maganda naman ang impression niya sa kanya kaya hindi malabong maging magkaibigan sila. Nang nakita ni Cyrus na masayang nakikipag-usap sa kanya ang dalaga, sinasabayan niya din ito dahil nakakahiya kung hindi niya siya papansinin. Habang nagkwekwentuhan silang dalawa, may isang grupo ang pumasok sa bar. Ang nangunguna sa grupo ay walang iba kundi si Kai, na makailang beses nang minamalas dahil kay Cyrus, habang sina Faye, Diana, Jenny, at ang iba pa. Ilang kaklase ay nakasunod sa kanya.